Magandang araw Pilipinas, Veronica Jimenez po para sa The Working President. Last week ay pinakita namin sa inyo ang mga proyekto sa ilalim ng North Luzon Agribusiness Quadrangle, irigasyon at infrastruktura. This week's episode, ihahatid naman namin sa inyo ang mga proyekto sa bayan ng Gumaca sa lalawigan ng Quezon sa ilalim ng serbisyo publiko ng DPWH 4th Engineering District. Heto tutukan natin sa atin ito. Itong munisipalidad ng Gumaca sa lalawigan ng Quezon, isa sa pinakamaunlad na bayan sa probinsya. At sa Republic Act No. 9495, ang munisipalidad ng Gumaca ang magiging sentro ng tatawaging Quezon del Sur, kung patitibayin ng mga mamamayan nito sa darating na plebisito. Kasing tanda ng kasaysayan ng bansa ang kultura at pinagmulan ng bayan ng Gumaca. Halos 3 taon lamang ang tanda ng Maynila sa bayan ng Gumaca nang ito ay maitatag ng mga paring Kastila noong 14th century. Sa lawak ng nasasakupan ng Gumaca noong panahon ng Kastila, halos karamihan sa ika-3 at ika-4 na distrito ng Quezon ay barangay lamang ng Gumaca noon. Kabilang dito ang Atimonan, Plaridel, Lopez, Calawag, Alabat, Perez, Quezon, Unisan, Pitogo at Macalelon. Bumaca ang dating pangalan ng Gumaca na itatag sa dakong timog ng pampang ng Palanas River mula sa mga bagong maninirahan mula sa Borneo at Malay Peninsula. Sa kasalukuyan, sentro ng kalakalan at komersyo ang Gumaca dahil na rin sa maayos na road network at pamamahala ng punong bayan nito. Sa akin po ay kung i-compare natin ng mga nakaraang administration, maganda po. Sapagkat una po ay sa mga paniningil namin sa mga buwis, tumaas po ang aming paniningil. At isa nga pong halimbawa dito yung aming tiyanggian na for almost 6 years ay wala pong pumapasok sa munisipyo. Pero ngayon po ay kulang-kulang na 700,000 na yung nasisingil namin. Ang sabungan po na dati-dati ay wala din pumapasok sa kaba ng munisipyo. Ngayon po ay nakakasingil na kami ng kulang-kulang 500,000. Kaya po malaki pong pagbabago comparing sa iba. Marami po tayong mga proyekto. Siyempre po sa tulong po ng ating mahal na Congressman Erin Tañada at ng ating pong District Engineer Ronaltan, ay talaga po yung ating pong farm to market road para po sa ating magsasaka ay talagang natutupad po natin dahan-dahan. May tuturing makasaysayan ang Gumaca dahil sa mga infrastrukturang naipatayo ng mga paring Franciscans noong 18th century. Kabilang dito ang Kutang San Diego at ang San Diego de Alcala Cathedral na dineklara ng National Historical Commission bilang National Treasure noong 1981. Bali, 426 years na po yung ating simbahan. Ganun din po yung ating pong port na nakita nyo kanina doon. Ang tawag po natin doon ay Castillo. Natunayan po yung simbolo po ng aming bayan na pinakikita po namin yung katatagan ng aming bayan. Maalala niyo po na ang bayan ng Gumaca po ay Gumaca. Ito po ay nanggaling sa salitang bumaka. Ang ibig pong sabihin ay laban. Kaya po nung unang panahon na dumarating po ang mga dayuhan, ay sumisigaw ng bumaka, bumaka ang aming mga ninuno noon. Ang ibig pong sabihin ay laban, laban. Hanggang siguro po ay marinig. Nung lumipat sa saling ibang panahon ay naging Gumaca na. Kaya kung mapapansin nyo po na ito pong aming simbahan nito, 426, ay pagdiriwan nga po namin ang aming kapistahan ngayon pong darating na November 12. At katunayan po ay ito nga po ay isang katedral na kapag ang ating pong Bishop Pamatico ay naririto po sa bayan ng Gumaca. Ito ay siyempre itatag noong 1581. We celebrated the anniversary, yung kanyang 1981 400. So, ito yung sentro ng evangelization dito sa area, sa southern, eastern, southeast, especially in this area. We were part of Bicol then, ayon sa history.
Kaya ito yung naging sentro ng evangelization ng mga Kastila hanggang lumawak dito sa area ito ang evangelization. So ito ang pinakamatandang simbahan dito. 426 ngayon at magdiriwang kami ng fiesta ngayong darating na November 12. At taga rito ako sa Gumaka, dito ako na-assign. Kaya ang aking memories ay ito pa rin simbahang ito. Ito pa rin. Kaya lang ay ni-renovate, pinaganda. Wala diyang nabago sa harapan. Yun pa rin. Kung anong nakikita ninyong picture ngayon, yung structure, yun pa rin. Pero yung tower, nasira yan ng 1937, malakas na dindol, ibinalik ni Bishop Joey Oliveros, na dati naming parish priest o rector ng cathedral in year 1990 hanggang year 2000. Patuloy din ang pagkalinga ni Mayor Cabangon sa mga mamamayan ng Gumaka. Katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng 4th Engineering District ng Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni District Engineer Ronel Tan. Pinamunuan ni Engineer Tan ang isang medical mission sa Gumaka sa suporta na din ng PAGCOR, PCSO, UPPGH at Lorenzo Tañada Foundation. Yung pong may hirap, tayo po ay sa munisipyo, sa tulong din po ng DSWD na alam po natin na pinangungunahan ng ating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kami po ay nagbibigay ng financial help. Pag namatayan kayo, kami po ay may almost 1,000 ibinibigay sa ating pong mga kababayang namatayan. At kung meron mang karamdaman, tayo po ay almost 500 ay nakakapagbigay. At ganoon din po yung panawagan ng ating Pangulo na talagang tulungan natin yung ating mga mahihirap, pinipilit po natin na lalo-lalo na itong ating mga magsasaka na dito po sa aming bayan ay nakakarami ang ating mga magsasaka ay talagang sinusuportahan po natin ang ating mahal na Pangulo para po maipatupad natin yung unang-unang nga po yung ating pong farm to market road, yung mga paano nila maibebentay ng mga produkto, pagkat hangarin po namin at kami naniniwala na pag naibaba ng ating mga magsasaka yung kanilang pananim at may bebenta dito po sa ating pamilihang bayan, ay talagang makikita po natin na sila ay giginawa.